Talagang nakakahanga dahil sa kabila ng pagiging baguhan ni PB Team Nonoy sa pagcha-charity vlog ay umabot na sa sobra 50 pamilya ang kanyang napaabutan ng tulong. Matatandaan na kamakailan lamang ginawa ang YouTube channel ni PB Team Nonoy. Ginawa lamang ito last February 7, 2023 at nagsimula siyang mag-solo sa pagcha-charity vlog noong kalagitnaan ng April at simula noon ay tuloy-tuloy na ang kanyang pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa video po na ito ay isa-isahin po natin ang 50 plus na pamilya na napaabutan ng tulong ni PB Team Nonoy. Isa nga po sa pinakaunang natulungan ni PB Team Nonoy ay yung pinakain niya ang isang nanay na nanghihingi sa daan and it was posted 4 months ago. Pangalawa, namilipit sa sakit sa tiyan dahil sa gutom ang isang tatay. Ito ay si Tatay Jose at naipost din ito 4 months ago. Pangatlo, 1 kilong bigas inaabangan para makakain and it was posted 4 months ago. Pang-apat, ang kwento ng isang nanay na pinalayas ng sariling anak and it was posted 4 months ago. Pang-lima, basura na kinain pa, PB Team Nonoy na paiyak sa sitwasyon ng mag-asawa and it was posted 4 months ago. Pang-anim, ito naman yung kwento ng isang tatay na nagtatapon na lamang ng basura para makakain and it was posted 4 months ago. Pang-pito, ito naman yung kwento ni Ate Virginia na ikinulong ng sarili niyang ina dahil nga nawala ito sa katinuan at ngayon ay unti-unti nang gumagaling dahil sa tulong ng mga sponsors at ni PB Team Nonoy na nagpagamot sa kanya. Pang-walo, ito yung nagpaabot si PB Team Nonoy ng tulong sa mga katutubo sa Davao Oriental at sa video na ito ay mga nasa 2 o 3 pamilya ang kanyang napaabutan ng tulong. Pang-siyam, ang nanay na mangangahoy sa bundok na pinuntahan ni PB Team Nonoy and it was posted 4 months ago. Pang-sampu, ito ang kwento ni Tatay Mario, ang Amerikanong inampon ng katutubo. Pang-11, ito yung kwento ng pamilya na ang bahay nila ay nakapatong na lamang sa bato and it was posted 4 months ago. Pang-12, ang kwento ng isang tatay na nakatira sa bahay na gawa lamang sa sako and it was posted then 4 months ago. Pang-13, ang kwento ng isang binabae na unti-unting nangihina ang katawan at rest in peace sa batang ito dahil pumanaw na ito pagkatapos ng ilang linggo nang mai-vlog namin ito. Pang-14, ito ang kwento ng mag-asawa na nakatira lamang sa tabi ng ilog and it was posted 3 months ago. Pang-15, ang kwento ng isang tatay sa may Santa Cruz, Davao del Sur na nagtatrabaho pa din kahit na hindi na siya makalakad. Pang-16, ang batang butot balat na lamang sa may Santa Cruz, Davao del Sur na si John Dale and it was posted 3 months ago. Pang-17 naman ang kwento ng isang tatay na 1 buwan ng araw na may ipis sa loob ng kanyang tenga and it was posted 3 months ago. Pang-18 ang isang nanay sa may Santo Tomas, Davao del Norte kung saan nabagsakan ng kahoy ang kanyang paa kaya na-deform ito. Pang-19 ang kwento ng isang 86 years old na nanay na nagraraha pa rin kasama ang kanyang anak na PWD para lamang sila makakain at ang pamilyang ito ang pinakaunang pinagkalooban ni PB Team Nonoy at ng sponsor ng pinakaunang pabahay. Pang-20 ang kwento ng pamilyang nakatira sa Pugon sa may Governor Generoso, Davao Oriental. Pang-21 ang isang 81 years old na tatay na nadaanan nila PB Team Nonoy habang sila ay naglalakbay. Pang-22 ang bahay ng isang nanay na dinaanan ng baha. Pang-23 ang tatay na nanghihingi na lamang sa kapitbahay dahil nga hindi na niya kayang maghanap buhay. Pang-24 ang pamilya sa may Lamanan, Kalinan, Davao City kung saan nga po ay tinubos ni PB Team Nonoy sa tulong ng isang sponsor ang kanilang lupa na nakasangla. Pang-25 ang mag-asawang nakatira sa puno ng Balete sa may Maa, Davao City. Pang-26 ang binatang si Jake sa may Santa Cruz, Davao del Sur kung saan gumagamit siya ng cellphone gamit lamang ang kanyang mga paa. Pang-27 ang isang nanay na tinulungan ni PB Team Nonoy sa pagkokobras. Pang-28 ang buhay ng isang kuyang maglulugit ng kobras sa may Governor Generoso, Davao Oriental.
Pang-29, noong umakyat si PB Team Nonoy sa bukid ng Governor Generoso, Davao Oriental, kung saan tinahak nila ang malalaking bato para lamang magpaabot ng tulong sa mga tao doon. Pang-30 po, ang kwento ng bata doon sa bundok, kung saan nga po ay naglalakad ito ng mga 5 oras para lamang makapasok sa paaralan. Ang pamilya nito ang pinagkalooban ni PB Team Nonoy at ng sponsor ng pangalawang pabahay. Pang-31, ang nakakalungkot na kwento ng mag-asawang nawalan ng 5 anak. Pang-32, ang napakahirap na daan na tinahak ni PB Team Nonoy para lang mapabutan ng tulong ang isang bahay na laging binabaha. Pang-33, ang pamilyang lumikas dahil sa bagyo, and it was posted 2 months ago. Pang-34, ang nanay na gumagawa ng kape para lamang may pambili ng bigas, and it was posted 1 month ago. Pang-35, ang kaawa-awang mag-asawa sa may barangay Montserrat, Governor Generoso, Davao Oriental. Pang-36, ang bahay ni Tatay Hipolito na nakatali na lamang para hindi tuluyang matumba. Si tatay ang pinagkalooban ng pang-4 na pabahay ni PB Team Nonoy at ng sponsor. Pang-37, ang nanay na may cancer na si Nanay Dilia na kamakailan lamang pumanaw. Pang-38, ang isang tatay na nangihingi na lamang ng pagkain sa kapitbahay para lamang mabuhay. Pang-39, ang mag-asawang matanda na pinabutan ni Kuya Noy ng tulong sa may barangay Origon, Governor Generoso, Davao Oriental. Pang-4 na po, ang mga batang nakadungaw sa bintana, kung saan nga po isang nakakalungkot na trahedya ang nangyari sa kanila na ikinasawi ng kanilang mga magulang dahil nga sa pagkatumba ng pinakamatandang kahoy sa Governor Generoso, Davao Oriental ay natumbahan ang kanilang bahay at natamaan ang mag-asawa. Ang mga batang ito ang pagkakalooban ni PB Team Nonoy at ng sponsors ng pangatlong pabahay. Pang-41, ang kwento ng isang babaeng malakas magbalat ng niyog. Pang-42, ang kawaawang sinapit ng isang dalagita na ginalaw ng kanyang sariling ama. Pang-43, ang babaeng naputol ang paa. Pang-44, ang nakakatakot na bahay ng magkakapatid sa gubat. Pang-45, ang 2 matanda na nakatira sa pugon. Pang-46, ang pamilyang pinaalis sa bundok. Pang-47, ang napakasipag na batang Pepe na si Sarah Jade na noong una akala ni PB Team Nonoy na isang lalaki, ngunit isa palang babae. Pang-48, ang balangoy na pinapapalitan ng bigas para makakain ng buong pamilya. At pang-49, ang wasak na bahay ng mag-asawa dahil sa baha. At alam naman po natin na hindi lang dito matatapos ang mga tinutulungan ni PB Team Nonoy. Alam natin na balang araw, mas marami pa siyang mapapaabutan ng tulong.